time. Mga pangalan po ng Panginoon. Natapos na ho tayo sa Jehovah. Pero hindi pa tapos si Jehovah sa iyo. Kumikilos pa si Jehovah sa buhay mo. Natapos na rin tayo kay Elohim. Pero bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin yung Proverbs 18:10. Kaya pala sabi ng Proverbs, nung pinaka matalinong tao na nabuhay sa mundo, sabi rito, the name of the Lord is a strong tower. We talked about tower last time. It talks about safety. Amen? When you're in a tower, na strong pa, wala makakagalaw sa iyo. The righteous run to it and are saved. You are qualified with this. Why? Because you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. If you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, ang position is justified or righteous. So anytime you can come to the name of the Lord, to the strong tower. So we learned last week, ito yun, in Jehovah, meaning the self-existing one. Ibig sabihin, wala nang iba. Self-existing one. Ano pa na pa? Since He's a self-existing one, makita rin natin na He is always present. Lagi mong kasama si Jehovah. He's constant. Kung may kasama, meron ba kayo nakitang tao na kasama ninyo? Ulitin ko, dagdag lang ito tungkol sa pagiging constant ni Yahweh o ni Jehovah. Kinantahan natin siya kanina. Meron kayong kasama ng tao, di ba? Constant mo siya laging kasama. Pero itong taong ito, minsan mabait, minsan asungit. Marami kayong kasama ganon? Meron kayong kasama minsan tahimik, biglang ang ingay. Nakuha niyo po ako? Minsan, walang pakialam. Minsan, sobrang namang mapakialam. Lahat yung hindi dapat pakialaman, pakikialaman na. Nakuha niyo po ako, hindi siya constant. Yung Diyos mo, si Yahweh ang pangalan. Present, lagi mo kasama at constant siya. Kung mahal ka niya, hindi nagbabago yan. Kung gusto ka niyang tulungan, hindi nagbabago yan. Gusto ka niyang pagalingin, hindi nagbabago yan. Gusto ka niyang pagpalain, hindi nagbabago yan. Gusto niya lagi yun. Amen? Ikaw dapat ay maging constant lang na, Lord, kailangan kita, samahan mo ko. At ito, meron kayong laging kasama. Laging kasama, napabago-bago ang isip. Hindi pa laging personal sa'yo. Minsan pinapersonal ka. Pero minsan, wala siyang pakialam sa'yo. Kasama mo nga siya, 10 years ka na sa magkasama kayo, pero wala siyang pakialam sa'yo. Personally, hindi ka niya kilala. Pero yung si Yahweh, personal siya sa'yo. Na makikinig sa iyong prayers. Nire-review natin yung pinag-aaralan natin. Ano po? At lagi niyang nare-remember, meron siyang pinangako sa iyong covenant. Ang covenant is two-way. Wala po nakipag-covenant ng isa lang. Tulad ng marriage yan, may dalawang nag-I do. Si Lord nag-I do sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, nag-I do sa iyo si Lord. Yung I do niya sa iyo, lagi niyang inaalala yon. Hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Kung sinabi ko sa iyo, andyan ako lagi sa iyo, andyan ako lagi sa iyo. Bakit? Pangatlo, concern siya tungkol sa iyong pangangailangan. Kaya nga siya compassionate. Compassion means He will help the less fortunate, the needy, just like you and me. We need our Jehovah Yahweh. Amen? Next, and that's the Lord Jesus Christ, Elohim. We talk about Elohim, at ito po yung natutunan natin, Mighty God. Huwag niyo pag-iwahiwalayin ito. The name of God, the personal name of God is Yahweh. Yahweh is the personal name of God. Pero one of the character of God, His function is Elohim, mighty. Si Yahweh, mighty God. Yahweh, Elohim, Creator. When we talk about Elohim, Creator. Ano? Si Yahweh, as a God, as Elohim, He is the Creator. In the beginning, God. Amen? Create the heavens and the earth. And si Yahweh ang lumikha sa iyo. Remember last week yan pinag-aralan natin? At paano ka nilikha ng Lord? Fearfully and wonderfully made. Hindi nakakatakot, fearfully. Ibig sabihin nun talagang delicately na ang Diyos ay gumawa sa buhay mo at gumagawa. Mitikuloso si Lord pagdating sa iyo. Amen. Ano pa? May plano siya sa iyo. God's plan to give, no? Ang plano natin, no? Sumunod doon, kaya kang ginawa ni Lord is for you to give weight and right assumption of our God. Lastly is to trust and obey Him. Sabi mo sa katabi mo, trust and obey Him. Isaiah 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the good fruit of the land. And today, we'll talk about Adonai. Adonai. Ayan. Andiyan ako sa notes niyo, Adonai. Alam niyo po, ito po yung nakikita niyo sa Bible, ang sulat ganito. Lord, Adonai yan. Sa Bible, lalo na po sa Hebrew Bible o sa Old Testament, may sulat po ng Hebrew,
Yun po ay Hebrew word na Adonai means Lord. And Adonai is more than a name. Adonai speaks of a what? Relationship. That's why every time we call Him Adonai or Lord, Lord, Yahweh, Elohim, tatlong pangalan na yan, ibig sabihin po nun ay binibigkas natin yung relationship natin sa Kanya. Siya yung si Yahweh na laging andyan, kasama ka, na nakikinig sa iyong panalangin. Siya yung si Adonai na Elohim din, na gumawa sa iyo at may plano sa iyo. Amen? At yung planong ito, pag sinakonfess mong Adonai, you mean relationship with God. That's why we always declare na ang Christianity or this church talks about relationship, not religion. So tuloy po tayo. Anong meaning? Means master and owner. Master and owner. Yung Adon po is a singular form. Kaya minsan tinatawag ni Sarah si Abraham sa Bible na Lord. Nakita niyo po ba yan? Tinatawag ni Sarah si Sarah. Hindi po yung kapitbahay niyo, yung asawa ni Abraham sa Bible. Tinatawag po si Sarah na si Abraham na Lord, asawa niya yon. Yung pong word na yon na hindi po Adonai, Adon lang. Means my master, my Lord. Amen? Yun po lang, ginagalang niya eh. Ay mapag-aaralan nun natin yan kay Joseph Prince na video na papanoorin natin. Adon can refer to men. And most uses sa men. No? Or God. Pero ano po, yung Adonai only refers to God. Only refers to God. And it means ownership. Kaya when we say Adonai, at pangalan po ng Diyos yun, kahit hindi mo sabihin yun, ulitin ko, kahit hindi mo sabihin yun, pag-aari ka ng Diyos. Lahat po na nilikha ng Diyos dito, pag-aari niya. Ang maganda po, inaangkin mo at binuo mo yung relationship na yon na ikaw ay nagmamay-ari sa akin. And rulership. When we talk about Adonai, it talks about ownership and rulership. Tuloy po. God's total possession, ayan po yun. Nandun pala. God's total possession and my total submission. Total possession. Hindi po pwedeng kalahati lang. Si Adonai makikialam sa buhay natin. Gusto niya isang buo. Lagi ko naririnig to. Hindi ko malimutan yung sinasabi ni Rick Warren. Kung ikaw'y pizza pie, hindi pwedeng 1/4 lang ng pizza pie ang sa Lord. Yung another part, kay sa'yo o kay Satanas. Yun daw gusto niya isang buo. Amen, siya may mag-aari nun. Pag-aari nun. Kaya po, total submission. Sabihin natin, total submission. So today, yun pong pag-uusapan natin. We have an Adonai na Master. Amen? And Lord. He is your Master, Owner, and Lord. So, we'll talk about, lagi na natin pag-usapan to because we talk about the name, the root name of God. At the first mention ng name ay matatagpuan po natin sa Genesis 15:2. At meron po tayong matutunan dito mga ilang bagay tungkol sa pangalan na Adonai. Basahin mo natin lahat sa Bible ho. Na po, and I pray mas maglalaro tayo ng Bible natin pag Sunday. Amen. Pag nagpupunta ko kayo ng opisina, may dala kayong, di po ba magamit sa opisina? Sa church naman, let's bring our Bible. Genesis 15:2. Abram. Hindi pa ho siya Abraham. Abram pa lang siya. Said, O Lord God. O Lord God. Ayun yun. Kita niyo po yung word na Lord? L-O-R-D. Kung yan po yung lahat ng capital letter, Yahweh Jehovah po yung binabanggit doon. But dito, makita natin, yung O Lord dito, yun po yung translation na Adonai. Brother, parang ang gulo mo eh. Di ba isa lang word ng Lord sa atin? Kaya nga po, sa dami po ng, napakalawak po ng Hebrew word, na compare sa English, kaya po yung mga nag-translate to English, nilagyan ko nilang distinction. Kaya po itong word na ito, pag nagbabasa kayo ng English Bible nyo, mas makitingnan nyo ito, itong word na ito, hindi po sinasabi ay Yahweh. Kita mo natin, this is the word Adonai. Yung God doon, capital G-O-D, is Elohim. My Creator, sabi niya, but you are my master and owner. Sabi niya, what will you give me since I am childless and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Take note, hindi po nangyayari. Yung sasabihin na magkakaanak ka, papangalanan mo siyang Isaac.